Lust is disordered desire for an inordinate enjoyment of sexual pleasure. Sexual pleasure is moral disordered when sought for itself, isolated from its procreative and unitive purposes. So in lust, again, kapag sumusobra na, because temptation is still not a sin. Tandaan nyo, pag ikaw ay natutokso, hindi ka pa nagkakasala. What you do with temptation, now it becomes a sin. Kung bigla may naisip ka, hindi pa yung kasalanan. What you do about it, yun yung kasalanan. If pigilan mo, diba, you think of other things, alisin mo sa isip mo, gumawa ka ng ibang bagay, so you're still not sinning. Nilalabanan mo yung tukso. Pero pag in-entertain mo sa isip mo, so last kapag in-entertain mo yung pleasure sa isip mo, to the point na bumababad ka na, that is sin. Ine-entertain mo na, na-enjoy mo na. And sabi dito, sexual, di ba? Pleasure kapag ginamit mo para sa sarili, di ba? It's a sin. Again, sexual pleasure is within the context of marriage. And alisin mo yung kasal, it's no longer God's intention for sex. And again, na-violate yung main purpose of sex between spouse, unity, sa mag-asawa and procreation, diba? To multiply. And again, lust is a drug. Kaya kapag sa haba mong ine-entertain ang lust, mas nalululong ka. I will show you a comparison of brains. So, 3 brains. Ito yung normal brain mo, diba? Kapag matino ka. Kapag nag-heroin ka, nag-drugs ka, ganito ang nangyayari sa brain mo. Ito naman, when you're addicted to porn. Anong difference? Ng drugs, physical drugs, and internal drug. Almost same. Malala pa di ba? See, what happens is, every time you watch porn, parati mong ginagawa, the surge of dopamine, the feel good, yung parang sarap sa feeling, di ba? Di ba? Bawal pero masarap. Naku, yan ang nakakatakot. Because yung masarap, yung feel good, yung neurotransmitter, dopamine, yung surge, yung sobrang dami na hindi na siya regulated, hindi normal, nakakasira ng utak. It changes the structure and function of our brains. So, ang resulta niyan, yung poor decision making. Kaya yung sinasayang marupok, it is your brain damaged already. Hindi ka na makakapasip ng matino. Kaya kapag, di ba, naakit ka, bumibigay ka. Why? Because your brain somehow may mali na sa function niya. And yung hindi makapaghintay, impulsive, yun din daw. Kapag may damage na yung brain mo, nagiging impulsive ka na. So ingat na, you're not patient. Even for single people, na Lord, ang tagal naman ng true love na gusto mo ibigay. Ako na ang bahala, ako nang didiskarte. Manghaharot na ako. Diba? You're being impulsive. So what else? Very difficult to have healthy relationship. Kung mag-asawa kayo, parang hindi mo na type yung asawa. Bakit? Kasi mas nagaganda ka sa napapanood mo, mas nagaganda ka sa kapitbahay mo, diba? Doon sa kakilala mo. Why? Because of, again, porn. So, somehow may comparison ka na mali na yung tumatakbo sa isip mo. And lust, again, it is an obstacle to real love. Kapag lust yung nabuo, again, sa isang maling relasyon, that is not love. It cannot be love. That is lust. So, feeling mo love to, but true, it is lust. What else? Healthy relationship. Again, mahirap. May kakilala ako na may kapit siya, and nagsisimba sila. Nagsisimba sila. Iniisip ko, ano tayo pinagdadasal itong dalawa na to? Na sana magkatuluyan sila? Diba? Na sana maging masaya sila? See, dear friends, that is the lie of the devil na magiging masaya ka. Walang taong sasaya sa kasalanan. Akala niya lang yun. Walang sumaya sa kasalanan. It's not a matter of if, it is a matter of when masisira ang buhay nila. You see, what we see, minsan, di ba, movies, artista, parang okay naman sila. You'll never know kung nakakatulog sila ng maayos. Kapag may sinasaktan kang tao, di ba, kahit anong deny mo, hindi ka at peace. And that is what we want, peace in our hearts. Amen? And even if manhid ka na sa konsensya mo, hindi ka na nakikinig, you're offending the Lord, you think God can still bless you? Why? Because every time you disobey God, you are rejecting God's blessings.
Yung happiness natin, again, it is a lie of the devil. When we believe that we can be happy by disobeying the Lord, that we can be happy na tayo ang dumidiskarte. Even yung mga contractors. Diba? Hindi nyo masaya sila kasi marami silang pera. Akala lang nila. But you know, the problem with wealth, the problem with disobeying the Lord, gagawa ka ng way, and maybe you can be happy. That's the lie of the devil. Pero mafe-feel mo, parang may kulang. Kaya walang kasalanan na tumitigil hanggang dito lang. Kapag nasanay ka sa kasalanan, gagawa ka ng mas higit na malalang kasalanan kasi kulang. And it never stops. Hanggang sa nasira ang buhay mo, hanggang sa nabuking ka ni Vico Soto, diba? Hanggang sa you destroy your relationship. Tandaan nyo, walang pamilya na lahat ng kasalanan. Always, meron siyang nasasaktan. If ang tatay gumawa ng masama, sino ang masasaktan? Ang asawa, ang mga anak. Kung ang mga anak gumawa ng masama, sino masasaktan? Mga magulang. So again, walang magsasabi na when I commit sin, I'll have a perfect life. Laging may kapalit. And in the end, ikaw yung nawawala. Ikaw yung nasisira. And so when Jesus Christ, diba, teaches this, hindi siya KJ. Diba bro, grabe naman si Jesus, parang hindi dumaan sa pagkabinata. Diba? Hindi siya KJ. Jesus Christ is preaching this to prevent us from harming ourselves. Huwag mong sirain ang sarili mo, di ba? Huwag mong sirain ang buhay na meron ka, ang relasyon na meron ka. So lahat to para sa atin. You to understand when God gives the laws, hindi para sa Kanya. It's for us. Nung binigay ng Diyos ang mga utos, nung pinaliwanag na Jesus to in the Sermon on the Mount, hindi para sa Kanya. Bakit? Kailangan ba ni Lord ng laws? No. Si Lord ba power tripping? Gusto ko lang pasunurin kayo? No. The laws are there. Jesus Christ is preaching on the Sermon on the Mount para sa atin. Again, because He came so that we can have life to the full. Amen? So how do we fight lust? Ito ang pinaka-importante. How do we fight lust? And again, we're not just talking about adultery because ang sinasabi natin, adultery starts from lust forming in our hearts. Doon nagsimula. So how do we fight lust? Okay, Jesus Christ also gave us the solution. Let's read this. Matthew chapter 5, verse 29 to 30. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It's better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body to go into Gehenna. May kilala ba kayo mga nanloko na sa kanyang asawa? Meron. Ano sabi ni Jesus? Putulin na. Cut it off. This is not self-mutilation, huwag natin take literally, di ba? Hindi gusto nila na magkasala din tayo. Di ba? Baka gumanti ka pa, putulin mo pa. No? Puting dito recorded. Recorded ba? No? When Jesus said, cut it off, whatever it is na nagdudulot sa ilang kasalanan, putulin mo. It is not self-mutilation, but it is Jesus Christ is being exaggerating. Why? Because ganun ka-crucial. Para mapigilan ang adultery and lust, you need to go to extreme measures. Marami kang kailangan gawin, marami kang kailangan putulin, marami kang kailangan isakripisyo. Why? Hindi mo mamalitin, hindi, pornography, wala namang nasasaktan, di ba? Adultery, textmate lang, di ba? Wala namang, hindi man ang asawa ko, hindi man to, basta hindi niya lang, hindi makakasakit. No, huwag mong malitin. And sinasabi ni Lord, if gusto mong itigilan yan, you need to sacrifice, you need to do something about it. Naalala ko, nung college ako, sinabihan ako ng best friend ko, alam mo ikaw yung lalaking pok-pok. And kapag binabalikan ko, kala ko maging proud ako, grabe naman, dahil ko naging babae sa buhay ko. Pero yung best friend ko, sukang-suka sa akin. And others think, yung mga lalaki na done girlfriend, di ba? Hindi nakakatuwa. Especially for people na mahal sila. Ang matutuwa, baka yung barkada mo na walang pakialam sa'yo, di ba? Na mababaw lang, pero yung totoo nagmamahal sa'yo, hindi natutuwa sa ginagawa mo. It's never an accomplishment na marami kang babae, or marami kang karelasyon.
And so, when I started joining the feast, inisip ko, ano yung trigger ko? Saan ako nagkakamali parate? Alak. That is why I give up drinking alcohol. I stopped drinking alcohol siguro since 2012. Kasi every time na iinom ako, diba sinasabuhay ko yung kasabihan na pag may anak, may balak. And always sabi ko, kung iinom ako, dapat malasing ako. Di ba, sayang yung binili ko, ano yung tipong masuka-suka pa ako, dapat malasing ako. And pag nalasing na ako, yun na, di ba? Lahat ng, kahit lalaki, parang napapagkama ng babae. Pag nalasing, maganda. And again, I need that self-assessment and evaluation kung ano yung nag-lead sa akin sa kasalanan. So I stopped drinking alcohol. Kasi feeling mo, sinisira mo ng katawan mo with alcohol, pero ang daming dugtong-dugtong na kasalanan. You're smoking. Diba? Ang yabang mo sa usapan. Minsan nauuwi pa sa away. And again, worse is, you're engaging in premarital sex. So lahat ng kasalanan. So I need to decide, gusto ko ba yung ganitong buhay? Or do I need to do something about it? So tinigil ko. And always there's a consequence. Ano? Kailangan kong lumayo sa mga kaibigan kong mahinino. Diba? And minsan sila yung tagal niyo magkakasama, but no choice, kailangan patuloy. So dear friends, in our lives, baka may kaibigan ka na tinotolerate, okay lang yan, di ba? Lahat naman ginagawa yan. And there are people, I would hear them say, bro, mahirap OFW tayo. So, di ba, hindi mo masisisi sila kung magkaroon sila ng ibang karelasyon. No, that is not true. If you surround yourself of people na ito yung sinasabi, so yung mali, nagiging tama. So again, you need to decide, sino kailangan kong tanggalin sa buhay ko because they are leading me to sin. Ginagawa nilang normal ang hindi normal. Ginagawa nilang tama ang hindi tama. So ano yung kailangan putulin sa buhay mo? And so again, since 2012, sinubukan kong alisin lahat ang bisyo ko. Vices, di ba? Smoking, drinking, premarital sex. Because I want to follow the Lord. And if I want to follow the Lord, I need to cut off and let go of some things in my life. Amen? And so, see, you have, you've read this. Ano yung kwento, the unclean spirit, umalis sa katawan? Pero nung yung unclean spirit bumalik dun sa tao, nung nakita niyang walang laman, anong ginawa niya? Pumasok siya ulit. Nagsama pa siya ng 7 evil spirits. So yung sitwasyon niya, worse than before. What's the lesson? You cannot just simply cut off, tapos wala ka nang gagawin. Kailangan mong palitan. So when I cut off bad influence people in my life, anong pinalito? Good influence people. I started to surround myself with servants, kaya bumabad ako sa feast. Kasi kung inalis ko yung mga mahinginom, hindi ako pumunta sa feast and sa church community, it's just a matter of time, di ba, na may bagong namang mga mahinginom na tropa, di ba? So kailangan mong palitan. And always, pag hindi mo pinalitan, babalik at babalik yung dati mong habits and addiction. And so, and again, the good thing about Sermon of the Mount, this humbles us, na kung feeling mo, check ka sa 10 Commandments, but because of this, walang sinisino. You realize, ang dami kong kasalanan. Even myself as a preacher, and I would confess my sins. Sabi ko, Lord, bakit hindi mo to alisin tong kasalanan na to sa akin? The lust. And Lord, nakakaya, preacher na ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa ito maayos-ayos. Di ba, magko-confess ako, sasabihin sa pare, Father, yun ulit. Di ba, ulit-ulit na. Yun lang na pino-confess ko. And this hurts me because, Lord, why are you not helping me take this out? At you need to understand, sabi ko nga, Lord, alisin mo na yung free will ko. Ayaw mo na mag-isip na kung ano-ano. But no, it is a decision that you need to make every day. Kailangan mo piliin ang Panginoon araw-araw. And following the Lord, walang madali. Kasi kung madali, baka binitiwan mo na yung cross mo. Amen? Amen. If you want to follow the Lord, you need to carry your cross. And that means it will be difficult, but never impossible. Mahirap, pero hindi imposible. The moment na sabihin mo, imposible na ako magbago. I'm in an adulterous relationship, imposible na ako makawala. And that's the time that you will lose. Because you'll never lose if you'll never give up.
hanggang sinasabi hindi, may awa ang Panginoon. Nahihirapan ako ngayon, pero alam ko makakabangon ako. Mahirap ngayon, pero alam ko makakaalis ako dito sa mali kong ginagawa.